Hello everyone! Ako nga pala si AJ at nire-record ko to or ginagawa ko tong recording na ito para sa aming subject na MMS 102. I decided to create a tutorial on how to make your profile on Upwork, paano ka makakuha ng trabaho sa Upwork, paano ka makapagsimula sa pagiging sa online work, and yun, at iba pang tips na i-share ko sa inyo mamaya. So, ayan, nandito tayo ngayon sa page ng Upwork. Pumunta na kayo sa upwork.com. Okay, tignan na lang po to. And then, i-click nyo yung sign up. So, i-click nyo to. So, work. Hintayin nyo lang. Ayan. So, dapat makikita nyo tong page na to. Okay? So, first name, Juan de la Rosa. Kailangan nyo i-check yung box na to. Okay lang na hindi naka-check ito. Basta itong box na to na nagsasabing, yes, I understand and agree to the Upwork terms of services. Kailangan nyo talaga yung i-check. So, click get started. Sabi dito, we've just sent an email to your address. So, i-verify nyo lang yan. Punta kayo sa email nyo. Ngayon, pag sinabi ng your account is verified, pwede na kayo gumawa ng sarili nyong account sa Upwork. So, ano ba yung mga kailangan nyong gawin or kailangan i-take note nyo pag gumagawa kayo ng profile? Create your profile. Basahin nyo to. Sabi, market your services and highlight your strengths with the description of the type of work you do, your skills, work history, and education. Ayan. So, pipili ka ng services na i-offer mo. So, sabihin na lang natin na wala pa tayong experience. Like, zero experience. Pwede siguro kayo sa customer service. Kung hindi, admin support. So, admin support. This is, for me, the friendliest option kasi may data entry. And anyone can do data entry. Project management, medyo high level na yan. And anyone can also do transcription as long as magaling ka sa English. Web research lalo na. Pag marunong ka gumamit ng Google, di ba? Sabihin natin yan para sa mga wala talagang experience. Introduce yourself. So, dito sa pag-link ng account, I would suggest mag-link ka lang ng account na tingin mo makakatulong sa profile mo. So, for example, LinkedIn. Kung may professional account ka sa LinkedIn. Siyempre, kailangan mo mag-add ng photo, di ba? Job title. Ano bang gusto mong job title? Para sa akin, ito yun, no? Virtual assistant. Pwede nyo yung ibahin later on. So, kung wala ka talagang experience, pwede kang mag-data entry at transcriptionist. Transcriber, actually. Tas overview. So, kung gagawa kayo ng overview, yon, sabi, describe your strengths and skills, highlight projects, keep it short, and make it error-free. Okay? So, ano pa yung skills mo? Diba? Optional yun. So, for some people, they are very technical, like that Adobe and stuff like that. So, in selecting an English proficiency level, you just have to be honest. You know, so, let's just say you're conversational. And then, you can add other languages like Tagalog, diba? Availability to work. So, gaano ka ka-available, di ba? For working students or for some people, you can just go with this. Then, save and continue. There. Right here, rate your experience level. So, I'm creating this with the mindset na talagang wala kang experience. Wala. So,
So, for hourly rate, I would suggest at least $3.50. Bakit? Kasi may 20% Upwork service fee pa. Ngayon, pag binawas na yung service fee dito sa hourly rate mo, ito yung kita mo. 280 is around 126 pesos per hour. Ngayon, pag kasi 280 yung kita nyo, $2.80, that is 126 pesos per hour. So, pag nagtatrabaho kayo, like I said, 10 hours a week or 2 hours a day only, and you do that 5 days a week, so 10 hours a week nga. Then, you multiply that by 4 weeks. Ang magiging sweldo nyo yan by the end of the month is around 5,040 pesos. Not bad for a student or for a professional who's just looking for some extra. Even stay-at-home moms or dads. If it goes below 350, say $3, ito lang yung kita nyo. And 240 is just 108 per hour. And like I said, if you work 10 hours a week, 40 hours, 4 weeks a month, then that's 4,320 a month. That's a difference of 720, which is malaking tulong na din, di ba? So, I would suggest talaga 350. Okay? Yan. So, yan. Kailangan nyo yung sagutin. Hindi tayo makakapag-proceed pag hindi. So, kailangan nyo siya actually i-submit for review. Pero, sinave as draft ko lang siya kasi hindi naman talaga siya legitimate profile. So, as you can see, sinabit natin siya as draft kung hindi pa kayo sure. Pero kung sure na kayo, pwede nyo na i-submit for review. So, ganyan siya. Okay lang yan. Kung gusto nyo maglagay kayo ng few experiences, kung may mga extracurricular kayo, magdagdag kayo. Mas maganda yan. And then, maliban dyan, pwede kayo mag-take ng Upwork test. So, yung mga Upwork test, libre yon. So, ayan, ang daming test. Pipili lang kayo. Since I believe in honesty, hindi ko ipapakita ang content ng mga test na ito. Madami. Pwede ka pa mag-search kung anong gusto mo. So, just a few tips in creating your profile. Number 1, be honest. Ayaw nyo na maka-attract ng mga maling clients. So, pag in-overload nyo yung mga skills na nilagay nyo dito, like, tara yan, transcription, dahil skill natin yan. Pwede din, kung hindi kayo sure kung ano ilalagay nyo, please, i-search up nyo anong ibig sabihin nun. Hindi data backup, data mining. So, yung mga ganyan, enter nyo lang yung skills na alam nyo talaga. Huwag yung dahil in demand yung graphic design, mamaya nilagay nyo na. Paano kung in-interview na kayo, diba? Nasayang yung oras ng kliyente. So, be honest. This one's okay. And ang pangalawa is, pumili ka ng trabaho na the best para sa skills mo. So, like I said, kung wala ka pang experience, ang pinaka-okay sa'yo na work is data entry, data scraping, internet research, at kung magaling kang makinig sa English at magaling kang mag-type, malawak ang vocabulary mo, mag-transcription ka. At kung matyaga ka talaga mag-type. Then the third one would be, huwag niyong i-underestimate yung sarili nyo. Pag naghanap ka ng trabaho, huwag kang pipili ng mga trabaho na $1 lang yung bayad, $2. Maawa ka naman sa sarili mo. 'Di ba? O, kunyari, maghanap tayo ng job. Tapos, pwede kayong maghanap ng
no experience. So, or, yun to na lang, web research. Malulugi ka kasi, sayang din sa oras, no? $1, $2 lang pala yung $1 lang pala yung bayad. So, sayang yung oras mo. Mas mabuti pang kumuha ka na lang ng okay yung bayad. Kunyari ito, entry level lang hanap niya. Kailangan mo lang mag-research ng photo, diba? So, go na. Huwag mo i-underestimate. Kasi mamaya, pag nag-interview kayo or pag nag-send ka ng proposal, sabihin, $1 na lang or $2, huwag kang papayag. Sabihin mo, I'm sorry, I can't work with that. Okay? And always remember that you can increase your rate as you improve on your skills or as you add new skills. Ano naman yung iba pang tips na mabibigay ko para mag-grow ka pa as a professional in being an online worker? So, first of all, you have to communicate. Since online lang kayo nagkikita, you have to communicate with your client. What are your accomplishments? Kung saan ka na sa entire project nyo, diba? Para naman, updated sila. Hindi nyo kailangan maging chatty or like, hey, kamusta ka na? Hindi nyo kailangan maging overly friendly. But if you are, then I really don't mind, diba? Go ahead. But keep in mind to be professional. Pangalawa, follow instructions. Siyempre, bibigyan ka ng kliyente nyo ng instructions. And you have to make sure na talagang ifa-follow nyo siya to the dot. Kung merong hindi malinaw, magtanong kayo. And then the third one is, ipaalala nyo sa clients nyo na magbigay sila ng review or feedback sa Upwork. Kung kamusta kayo bilang katrabaho or how's your work. So, it's very important to receive feedback para din yan sa ikagaganda ng profile mo. So, always ask them to give a feedback. And lastly, para naman lumaki pa yung rate nyo, is mag-aral kayo ng iba pang skills. Before, sa VA, I get $550 an hour. Now, I get paid $650 an hour. So, paano ka magdadagdag ng skills? Magandang gamitin dyan, pag-aralan nyo yung isa sa mga pinaka-ginagamit ay ang Hootsuite at ang Crowdfire. So, gamit ang Hootsuite, makaka-manage kayo ng iba't ibang social media sites all in one tab. And then, itong Crowdfire naman, nasa Crowdfire tayo ngayon, I'm managing 4 accounts. Pwede din kayo matuto or makakuha ng free courses sa Udemy. Napakadaming benefits ito. Yung ibang courses dyan, free. Yung iba, paid. So, punta kayo sa udemy.com, napakagandang course para dun sa mga taong sumagdagdag ng skill. Kung may pera na kayo, pwede kayong mag-enroll para talagang yung mga paid courses kasi mas meaty siya or mas may laman siya, mas may matututunan kayo. So, salamat at sana magkaroon na kayo ng trabaho. Sana makahanap na kayo ng trabaho. Paalam!